So, naghalo tayo guys ng ivermectin sa painumin ng tubig. So dadagdagan natin ito mga katropa para sa bawat isang baboy. Isang sachet. So ngayon is 80 days ng ating na simula since 83 days since birth na itong mga baboy. And ibig sabihin nito, ito na yung 47 days nila dito sa ating baboyan. Ganda ng tingnan mga katropa. Ito na, 1 kilo and 1/4 na ang budget natin dito na pakain bawat araw sa bawat isang baboy. Yan mga katropa. Ang lalaki na ng mga pangangatawan. Yan. So nilagyan natin ng tubig yung pakain sa kanila. Pero mukhang okay naman para sa kanila. Kasi base sa mga katropa natin, mas gusto daw ng mga baboy yung basa yung pagkain. At mas madaling makakain yung ating mga alagang baboy kaysa tuyong-tuyo tapos inom sila ng inom mga katropa. So at least yan. Na tayo mga katropa. So ito yung mga halaman dito. So tubong-tubo na yung santol and ito naman yung mga sili. So maganda na yung tubo. Yan, meron tayong tinanim na bagong mangga. So Carabao mango, dalawa. And ito naman yung mga durian natin na 11 pieces. So ayun na nga mga katropa, tapos nang kumain itong mga alaga natin na baboy. And yung mga manok naman ay nandun sa kabila. At nagliliwaliw na. Sobrang haba na mga katropa ng katawan. Ayan. So after na pakainin natin ng starter feeds, naubos yung isang sako. So humaba na yung kanilang katawan at lumapad. Nandito naman yung ating mga alagang 45 days. And ito na nga yung kanilang after ilang days ng pag-aalaga. So halos magtatatlong linggo na ito sa atin. Yan, konting-konti na lang. At kalahating pace na lang. At siguro maaari na natin itong anihin mga katropa. And meron din pala tayong nabili. So meron din pala tayong nabili ng mga bagong manok, dalawang astrolop at saka dalawang yung brown na may lahi. So ipapakita natin yan mga katropa. And puro mga babae yung kinuha natin, pero aalagaan lang natin, palalakihin lang natin dito sa farm mga katropa. Ayan, so ipon-ipon lang tayo ng mga pwedeng alagaan. So maraming mga nagtatanong mga katropa kung profitable pa ba ang negosyo ng babuyan ngayong mga panahon na to, kasi nga marami ang nagsasabi na nalulugi sila and hindi profitable kasi nga sa ibang mga probinsya mga katropa bumabagsak na ng 120, 140. Ayan, and dito sa amin parang 150 yata mga katropa, 150. Ibig sabihin yan, medyo sad-sad na yung mga hog raiser dito sa Pilipinas kapag ganyan yung price. Hindi naman ibig sabihin buong Pilipinas mga katropa. Doon lang sa mga lugar na ang presyuhan is 140, 150. Dahil sa ganyan mga katropa, sagad na yan. Ibig sabihin, ang hirap ng kumita dyan unless na yung baboy na piglets na binili mo ay naalagaan mo pala ay hindi mo na binili. Kasi kung binili mo yan, ibig sabihin na habulin mo yun 3,500, 4,000 o kaya 5K. So kapag ang presyuhan biglang sumadsad ng 150, sobrang hirap na yan habulin, lalo na namuhunan ka pa sa piglets. Pero kung yung mga alaga mong baboy ay galing na sa iyong babuyan at anak na yung mga alaga mong inahing baboy, so may chance pa rin na kumita kahit paano. So ang isang bagay na pwedeng gawin dyan mga katropa, hindi rin natin masisi yung mga katropa natin ng mga magbababoy kung bakit nagkakatay sila ng sarili nilang baboy para ibenta, na sila na rin mismo yung magbibenta. Yan ay para ma-recover nila mga katropa yung pinuhunan nila sa pag-aalaga ng patiner. Ibig sabihin mga katropa, sa ganyang presyohan, halos kasi mga katropa ang presyo na ng mga feeds ngayon, kung talagang palalakihin mo yung baboy na 100 kilos, 90 kilos plus, kailangan mo talagang pakainin ng todo. Kung pakakainin mo ng todo, makakaubos siya ng mga 4
hanggang 4.5 sako o 5 sako. Depende sa way ng pag-aalaga mo. And kasama pa dyan yung mga vitamins. Ibig sabihin yan, kailangan mong gumastos ng mga 8,000 para sa pagkain sa mga alagang baboy. And 8,000, 9,000 sa feeds pa lang yun mga katropa. And kung ganyan yung sistema, talagang medyo mahirap. Kasi kung 14,000, 13,000, yan na yung puhunan mo kasama yung piglets, paano na lang yung labor cost, yung pag-aasikaso mo, yung pagod mo sa pag-aalaga ng baboy. Kaya naman mga katropa, sana matugunan rin na ng gobyerno na mapagtuunan ng pansin yung presyohan ng baboy, gawing standard siguro. Dapat siguro talaga magkaroon na ng regulatory na mamamahala, body na mamamahala sa presyohan ng baboy sa ating bansa. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit tumitigil ang mga backyard grazer dahil sa mga presyuhang pamatay na ganyan. So ibig sabihin na itong mga katropa, ang natitira na lang is yung mga matitibay talaga ang loob and handang sumugal dahil yun talaga yung gusto nila na industriya. So mga katropa, saludo tayo dun sa mga katropa natin na mga magbababoy na tuloy pa rin sa pag-aalaga ng baboy. Kahit na medyo challenging yung environment, and mabutin lang sa atin mga katropa, at least hindi tayo peak. So sabi nila, every time ng July or August, talagang medyo mababa yung presyuhan. And sana maayos yung presyuhan talaga. Kasi at least para kumita ang magbababoy, dapat nasa 180, 190 yung presyuhan guys ng baboy. Para at least masabi natin na hindi malulugi yung mga backyard hog raiser natin. So, ito yung update sa ating integrated farming na project dito sa ating babuyan, Manuka, na may 45 days. And yung mga bago nating nabili mga katropa, medyo madilim na kasi and hindi pa rin tayo nakagawa ng kulungan. And nilagay muna natin dun sa isang empty na lalagyan ng ating kulungan ng baboy. Yung mga katropa maaninag, pero talagang ayan, so kumakain na yung ating mga alaga. So dadalawin na lang natin bukas mga katropa. So ang pinakain natin pala dyan sa bagong manok na yan is yung Bimig 1,000 mga katropa. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel mga katropa. Hanggang sa muli, paalam. Yung update sa ating mga pananim. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, tapos ito naman yung naglalabasan na ng mga buto. Tumubo na rin mga katropa. Ayan. So dito mga sili at santol, and dito naman is yung durian. And yung sa kabila kanina, nandun yung ating mga mangga.